Hello everyone! Kamusta po ngayon? Kayo dyan sa mga kababayan. Ang nagbabalik po ngayon si Jeannie, Pinay Hawaii. At first of all, Happy Thanksgiving po sa inyong lahat dyan. Today is November 27 dito sa US and belated Happy Thanksgiving sa Pilipinas. Ngayon, pag-uusapan po natin ang excited moment ng final interview ninyo, pero ito pong topic natin is tungkol sa Visa Consul. Ano-ano ba ang mga questionnaire na nanggagaling sa kanila para sa tamang pagsagot natin? Ito pong mga questionnaire na ito, ibibigay ko sa inyo ang mga tip na mga visa application ng CR1, IR1 visa. Ang CR1, IR1 visa is para po sa mga spousal and K1 visa para po sa mga fiancé visa. And also para na rin matulungan ko ang mga magulang, ang mga parents dyan, sa mga nanay at tatay na gustong pumunta dito sa US, ang tinatawag na IR5 visa. Mga kabayan, salamat po sa mga nag-subscribe na po sa akin at naka-reach po ako ng 1,000 subscribers. Kung po sa mga hindi pa ho nakakakilala sa akin, ito po si Jeannie, Pinay Hawaii. Kung meron po kayong mga interesting topic na katulad po ng aking US immigration visa, ito po ang aking mga content na ibinabahagi ko po sa inyo. Kung meron din kayong mga naging experience at magiging experience pa in the future para sa US visa, leave comment below, message nyo lang po ako at willing po akong magsagot sa inyo ng anumang question na related po sa topic natin. Okay, simulan na po natin ngayon. So, magsimula po tayo sa CR1, IR1 visa. So, ito pong topic natin ito as ano nga ba yung mga visa consul na madalas tinatanong o in general na madalas ginagamit nila para sa CR1, IR1 visa. Ang CR1, IR1 visa, ito po yung kapag CR1, ito po yung less than 2 years po kayong mag-asawa. And then kapag more than 2 years na po, nag-automatic na po iyon, nagiging IR1 visa. So ito yung first question. How and when did you met your husband? So ang tanong nila, paano at kailan kayo nagkakilala ng asawa mo? When did your relationship become serious? Kailan ba ang inyong relationship naging seryoso? So, iyon, maaring possible na itanong din sa inyo. Where was your wedding held? And who attend? So, tinatanong ng consul sa inyo kung saan ginanap ang inyong wedding ceremony at also kung sino-sino yung umattend dun sa wedding na yon. What does your spouse do for work? Ang tinatanong nila kung ano daw yung trabaho ng asawa ninyo. So, isasabihin niyo kay Consul kung ano yung trabaho ng asawa ninyo doon sa US. When is the last time you talked to your spouse? So, kailan ba huli kayong nag-usap ng iyong asawa? Have you met your spouse family? Nakilala mo na ba ang mga pamilya ng iyong asawa? So, in my case, nakilala ko na po sa Pilipinas kasi yung parents po ng asawa ko at ang anak niya pumunta po ng Pilipinas. So, maaring sa inyo, maaring hindi pa. So, depende po sa sitwasyon kung ano po yung isasagot niyo. Do you live together? So, pwede niyong isagutin na hindi kasi kaya nga kayo pupunta sa US para kayo magsama na sa isang bahay. Pero minsan, sa mga katulad ng case ko, nagsama po kami ng matagal ng asawa ko sa Pilipinas, kaya iba po yung case na sinagot ko na, yes, we live with each other in the Philippines. What is your spouse daily routine? So, ano ba ang daily routine ng asawa mo sa US? Tinatanong nila ito para nalalaman nila kung talaga bang alam mo ang history na ginagawa ng asawa mo everyday sa US. Kasi that's the way it used to be na kayong mag-asawa, kailangan alam nyo sa isa't isa ang araw-araw na ginagawa ninyo. How often do you talk to your spouse? So, gaano ba kadalas kayong mag-usap ng asawa mo?
in my case po is araw-araw po kami nag-uusap. So, every day, in the morning, at night. So, ganun din po sa situation nyo. Depende po kung kailan ba kayo, kung anong oras ba kayo nag-uusap, o araw-araw po ba, o every week. So, it depends on your case. What are your future plans when you arrive in the US? So, ano ba yung plano ninyo once na nag-arrive ka dito sa US? Ano ang future plans mo? So, yun yung tinatanong nila para sa masagot mo si Consul. Okay. Tungkol naman sa about your spouse. So, tinatanong nila, what is your spouse full name? Ano ang pangalan ng asawa mo? And what is your spouse birthday? So, ano ba ang birthday ng asawa mo? Where does your spouse live in the United States? So, saan ba nakatira ang asawa mo? So, kung ano man yung pinilap nyo sa application form, so yun din yung address ng asawa nyo dito sa United States. Does your spouse have previous marriage? If yes, does he have children? And also, pwede rin nilang tanungin sa inyo about your previous marriage in your history. Do you have your prior marriage? So, tinatanong nila kung ikaw ba kasal dati. Pwede nyo namang sabihin, no, I've just married once. And second, pwede rin nilang itanong sa inyo, do you and your spouse have children? So, tinatanong nila kung kayong mag-asawa ba ay may anak. So, either yes or no. So, if meron na kayong anak, syempre, might be asking question another, that is, ilan ang anak nyo? How many children do you have? And of course, pwede ring mga additional question regarding sa personal information sa inyo, katulad ng what is your name, how old are you, where is your birthday, where do you live, do you have a cell phone number in the Philippines, and etc. etc. So, kung hindi man yung mga list na question na binigay ko sa inyo na hindi nakasama dito, I'm sure mas marami pa ring mga question na hindi ko na ibigay sa inyo ngayon. Kaya just be prepared na lang din. Pero itong mga question na ibinigay ko sa inyo ngayon as common na tinatanong ng Visa Consul sa US Embassy Manila. Bakit nga ba madalas itong tinatanong ng consul sa CR1, IR1 visa? Because kailangan po nilang malaman at makonvince natin ang visa consul na totoo ang ating marriage, na hindi po ito fake, hindi po ito binayaran para lang po tayo makapunta dito sa US. Kaya mas madalas po silang magtanong about dun sa marriage natin, in relationship natin sa asawa natin sa United States. Ayan, dumako naman tayo sa K1 Fiancé Visa. So, ang K1 Fiancé Visa, ito po yung kapag gustong magpakasal na ng dalawang tao within 90 days dito sa United States. Of course, may limit lang po ang K1 visa. Kailangan po sa loob ng 3 buwan, makapagpakasal na po kayo. Pero dito po gaganapin yon sa US. Yun po ang tinatawag na K1 o tinatawag na fiancé visa. So, ano ba yung mga questions ng visa consul dito about sa K1 fiancé visa? How did you met your fiancé? So, paano ba kayo nagkakilala ng fiancé mo? Second question, when was the last time you saw your fiancé in person? So, kailan ba kayo huling nagkita ng fiancé mo in person? So, kailangan marinig ng consul yun kung talaga bang nag-meet kayo ng person or hindi. How long you been together? Kailan ba kayo nagkaroon ng in relationship? Next question, when did you get engaged? So, kailan ba kayo nagkaroon ng engage? How did the proposal happen? So, paano ba nangyari yung proposal sa inyo kung kayo ay engaged na? Diba? So, this is the moment of truth na syempre, excited and surprising and emotional. Why do you want to marry your fiancé? So, bakit ba gusto mong pakasalan ang iyong fiancé? When and where do you plan to get married in the United States? Kailan at saan ba plano niyong magpakasal sa United States? So next question, so ito pwede rin naman sa personal information.
So, eto, tinatanong din to ng US Visa Consul. What do your fiancé parents do? So, ano ba yung trabaho ng parents niya? Ang Visa Consul, tinatanong din nila kung meron ba kayong alam doon sa parents niya sa US, kung nagkwekwentuhan ba kayo. So, gusto din nilang malaman yon kung alam nyo ba yon. So, syempre siguro alam nyo na yon, no? Sinabi na sa inyo ng inyong fiancé yon. What does your fiancé do for work? So, alam nyo ba kung ano yung trabaho ng fiancé nyo sa US? So, pwedeng engineer, pwedeng doctor, o kung ano-ano pa, kung ano man yung trabaho ng fiancé nyo dito sa US. Where does your fiancé live? So, tinatanong nila kung saan nakatira ang fiancé nyo. Dahil kung ano yung application na nakalagay dun sa address, dapat alam niyo yung address ng fiancé ninyo. Does your fiancé have children? So, meron bang anak ang iyong fiancé? So, in the prior marriage, do you have photos together? So, kung meron man kayong photos, dali nyo na rin kasi it might be asked sa inyo para maipakita nyo yung mga photos nyo together ng fiancé ninyo. Okay, pag-usapan naman natin yung mga red flag questions. Yung red flag questions, ito yung mga medyo doubts ang mga visa consul. Number 1 is a age gap difference. So, kung malaki ba yung difference nyo, for example, is yung fiancé nyo is 70, ikaw 25, so medyo red flag yon kasi ang layo ng pagitan, no? So, parang doubt sila. This is 70 and you're only 25. So, kung kailangan maging prepared kayo kung ano yung tama nyong isagot dahil yun naman yung totoo. So, wala naman kayong itatago doon. So, yun lang yung mga red flag doon dahil parang doubt sila na hindi ka panipaniwala. Pare ding religion difference kasi kung halimbawa, for example, yung inyong fiancé is a Catholic and then ikaw is a Muslim. So, medyo doubt sila. Magtataka sila, paano kaya magpapakasal dito? Iiba ang religion yung dalawa. So, pwede nyong i-expand o elaborate sa consult kung paano ba kayo magsaset ng inyong kasal kung kayo ay medyo magkaiba ang inyong religion. Short relationship timeline. Ito kasi medyo doubt din sila kung kayo nag-meet lang ng medyo 4 months tapos magpapakasal na kayo or 2 months tapos magpapakasal na kayo. So medyo nasa red alert din ito. So siguro mas okay pa rin yung mga 1 year or 6 more months or something. Pero siguro kung medyo mga closer to months pa lang, medyo red alert sa kanila yon eh. Yung ang mga 7 o 5 years na kayo nagsasama na, sometimes hindi nga nagwo-work. So, ito pa kayang mga short time lang na kayo nagkakilala, then magpapakasal agad for a months only. So, yun yung kaya tinatawag na medyo red alert din yun sa console. How do you communicate daily? So, medyo doubt din sila kung paano ba kayo nagkakakilala. Kung halimbawa ang inyong fiancé is medyo busy, so kailangang ma-prove din mo kung paano kayo nagko-communicate with each other every day para ma-convince nyo talaga na talagang you love with each other and talagang balak nyo magpakasal sa US. So, para hindi sila mag-doubt sa inyo. Alam mo kung ano ang usapan nyo everyday at paano kayo nag-uusap. At kung ano man yung mga questions regarding sa K1 visa at hindi ko na isama dito sa list na maaari din pong itanong sa inyo, just be prepared na lang din po in order na kahit paano nakapag-prepare kayo ng other questions po na hindi ko nakasama dito. Okay, next naman, pumunta naman tayo sa IR5. Ayan, pumunta naman tayo sa IR5, which is ito yung sa mga parents, sa mga nanay at tatay na pinipetisyon sila ng mga anak nila. So, ito naman po yung mga questions nila. Kasi alam nyo, nung na-experience ko nung nandun ako sa St. Luke's at saka nung nasa VAC ako and also dun sa final interview ko, madalas marami nagtatanong po sa aking mga parents, mga matatanda na. So, na gusto ko rin naman silang matulungan dahil pakiramdam ko,
parents ko sila, nanay ko sila, and I'm sure gusto rin nilang makasama ang mga anak nila kung ako dun sa kinatatayuan. Kaya ginawa ko na rin po itong vlog na to na IR5 para kung sakali dun sa mga magulang na hindi po nila alam yung gagawin nila o kung ano yung itatanong sa kanila. So, eto pong vlog nito na yan, Tay, para po sa inyo. So, ano ba yung question ng console? So, una, tinatanong nila is, what is your full names of your children? And what is his or her birthday? Po daw yung buong pangalan ng inyong anak at kailan po ang birthday nila? Where were they born? Saan ba sila ipinanganak? Kung ipinanganak po ba sila sa Leyte, sa Baguio, sa Davao, sa Manila, Quezon City, o kung saan mang sa Pilipinas sila ipinanganak, yun po yung tinatanong nila. When did they live in the Philippines? So, tinatanong din ng console kung kailan ba sila umalis ng Pilipinas papunta sa United States. So, dapat alam nyo po yon. Kasi yun po yung anak ninyo, meron pong record yon kung kailan po sila dumating sa United States. So, number 1 din po na pwede pong itanong sa inyo yon, mga nanay at tatay. What is your child's job in the United States? So, ang tanong po nila, ano po daw yung trabaho ng anak nyo sa United States? Pwede po silang nurse, doctor po ba, attorney, pwede po ba silang driver, o messenger po ba sila? So, depende po kung ano pong klase ng trabaho ang anak nyo dito sa US. Are they married? Do they have children? So, ang tinatanong po nila kung kasal na po ba ang inyong anak at kung meron na po ba daw silang mga anak, na which means kung iyon po yung mga apo ninyo po yon. So, kung meron na silang anak, then it might be itanong din po sa inyo ilan na po yung apo ninyo doon sa United States. Maybe 3, 2, or 1. So, depende po kung ilan na po yung anak ninyo dito sa United States na meron kayong apo. Depende na rin po kung ilan na po yung apo nyo dito sa United States. When was the last time you saw your child? So, kailan nyo po ba nakita ng huling pagkikita ninyo ng anak nyo? Of course, kung halimbawa kung bumisita po ang anak nyo nung Pasko dyan, December 25, 2024. So, yun po yung sasabihin ninyo. Pero kung sa messenger lang po, hindi po iyon yung tinatanong nila. In person po ang tinatanong nila. So, yung person na tao na anak ninyo sa Pilipinas pumunta, yun po yung tinatanong kung kailan po kayo nagkita. How often do you talk to your child? So, gaano po ba kayo kadalas mag-usap? Kung araw-araw po ba? Yun po yung pag-uusap naman na tinatawag na social media. Pwede po kayo nag-uusap sa Messenger, so sa Viber, o sa WhatsApp, o kung anumang social media po ang gamit ninyo. So, yun yung tanong po sa inyo kung hanggang gaano po kayo kadalas mag-usap ng mga anak ninyo. Okay, pumunta naman po tayo sa personal background ninyo ng mga parents. So, may tinatanong rin po sila regarding sa inyo kasi minsan po, yung mga parents dito, dumadating na rin sila dito sa tourist. Minsan, pangalawang punta na rin po nila dito. Dahil meron na rin akong na-meet na ganyan na mga parents na pangatlong punta na daw nila sa US. Dahil before, tourist lang sila. Ngayon, pinipetition na sila as a immigrant. Dito na talaga sila titira sa US. Ito po yung question nila. Have you traveled in the United States before? Kung kayo po ba ay nakapag-travel na dito sa United States. Kung first time naman, syempre sasabihin nyo po, hindi pa. Have you overstayed or immigration issues? So, kasi minsan may mga parents po na nagpunta dito as tourist and then hindi na po bumalik ng Pilipinas. Then, yun po yung tinatawag na nag-overstay na po kayo. Kasi yung duration po ng binigay sa inyong visa lang as a tourist, nag-lapse na po pero hindi nyo na-renew, doon po nagkakaroon ng immigration problem din. Kaya tinatanong din po nila. Pero kung first timer din kayong mga parents na pupunta po dito sa US, wala namang pong problema yon. What do you do here in the Philippines? So, tinatanong din po nila kung ano po ba yung trabaho ninyo dito sa Pilipinas o tinatanong po nila kung ano po ba yung ginagawa nyo dito sa Pilipinas. Siguro, paano po kayo nakakasurvive and everything. So, yun din po, sasabihin nyo po rin po yun kay Consol kung ano po yung sitwasyon nyo sa Pilipinas. Okay, natapos na tayo, no?
So, eto naman yung mga common final questions na in general na tinatanong po ng consul sa atin. So, ito po kasi is a mostly security background check. So, eto is kailangan pong maging honest kayo at dahil makikita po nila yun sa data trace nila, sa system po nila, and even Interpol kapag hindi po totoo yung sinabi niyo. Lalo na security background po ito. So, ano yung first question in general na tinatanong ng consul? Have you ever been refused in United States visa? So, tinatanong nila kung kayo po ba na-denied na dito sa US nung nag-apply kayo. Pwedeng yes o pwede rin namang hindi. So, depende po sa case ninyo. Because kapag na-denied po kayo, halimbawa may record na kayo at sinabi nyong hindi, nagsinungaling po kayo, ibig pong sabihin, no, makikita pa rin po nila yun sa system nila na na-denied po kayo. Mas lalo po kayong madi-denied niyan dahil hindi po kayo nagsabi ng totoo. Much better na magsabi kayo ng totoo kung na-denied kayo or hindi. Then, doon nyo na lang po ipapaliwanag kung bakit kayo na-denied. Kung hindi nyo po alam ang reason kung bakit kayo na-denied, then sabihin nyo lang, I don't know why I'm denied. You traveled abroad before? So, nakapag-travel na po kayo ba sa ibang bansa? Hindi lang po sa United States, kung baka nakapag-travel na kayo ng Asia o ng Canada, Europe, at kung saan-saan pa po. O kasi tinatanong din po nila yung, for example, kailangan po ng galing po kayong OFW dati. So, kailangan po niyong kumuha ng clearance kung saan po kayo nagtrabaho dati. Kung kayo po ay overseas Filipino workers, kaya importante din po iyon. Pero kung hindi naman po kayo nakapag-travel, okay din po yun, much kasi wala nang hihingin sa inyong documents. Pero yung mga katulad in my case ko po, nakakapag-travel po talaga kami ng abroad, pero sa parting Asia lang po noon. So, nakalagay din po yun sa DS-260 natin o DS-160 natin sa tanong na kung nakakapag-travel na ba tayo dati. Do you have criminal records? So, ito importante. Kung may criminal records po kayo, much better na sabihin nyo na po kung yes or kung wala is no. Pero kasi kung talaga may criminal records na kayo, yun po yung sinasabi kong pwedeng makita nila sa Interpol. Kung termination naman po yung record ninyo, then you explain why. So, pero sa sitwasyon po, kung wala naman kayong criminal records, most common, wala naman pong criminal records. So, okay lang din dahil mas safe tayo, then you say no. Do you understand your rights in the United States? And you will say, yes, I understand my rights in the United States. So, yun lang. So, masasabi ko sa inyo, good luck po sa mga question na itatanong po sa inyo ng consul. So, kung ano man po yung hindi ko napasama dito sa mga questions kasi ang dami po. So, itong binigay ko lang sa inyo is general na possible po na maitanong sa inyo. But again, depende po sa mga case at senaryo natin at mga sitwasyon po natin, yung mga relatives natin sa US o yung spouse natin o yung fiancé natin, depende po kasi yung mga case natin, no? Kaya doon sila nagbabase sa mga question na pwede nilang itanong sa inyo base doon sa DS-260 o DS-160 ninyo. Kung naka-experience na kayo ng ganitong mga questions, maybe leave a comment below at i-share nyo rin naman sa akin. At kung may question din naman kayo regarding sa question ng mga consult sa akin, pwede nyo rin itanong sa akin. Masasagot ko po iyon. So, I hope na nakatulong ako sa inyo, guys, and nanay, at yung mga sister and brother ko dyan, mga kababayan. So, maraming salamat at sa uulitin. Ang susunod ko pong i-discuss sa susunod na topic ko is paano nga ba nagkakaroon ng denied o nare-reject ang ating mga application. Susunod na topic ko po yan. Abangan nyo po. Thank you and see you next time, guys.